Nagsimula ng ipatupad ng Department of Agriculture ang 58 pesos na maximum suggested retail price o MSRP sa imported na bigas. Sabi ng DA, marami raw mga pamilihan sa Metro Manila ang nakasunod nito. Doon sa minomonitor natin na palengke, yung mga compliant itong Las Piñas, Marulas, Mandaluyong, Marikina, May Paho, Pasig, Obrero, Malabon, Quinta, Pritil, Cartimar, Navotas at San Andres. Ngunit pinuntahan ng SMNI News Team ang Guadalupe Market sa lungsod ng Makati upang alamin kung may mga rice retailer bang tumalima sa nasabing kautusan. Pagdating sa Guadalupe Market, nakita natin na karamihan sa mga tindahan sa loob ng naturang palengke ay hindi naman nakasunod sa maximum SRP ng DA. Ang tindahan ngang ito ni Aling Carmelita Limosnero, nasa 60 pesos pa rin ang presyo ng kada kilo ng ilang brands ng imported rice. Pero paliwanag niya, yung presyo ganun pa rin, hindi pa naman nagbabago eh. Medyo mataas pa rin, hindi pa masyadong bumaba. Ubusin muna namin yung paninda namin na dati namin biniling mataas. May ilang brands naman daw ng bigas na bumaba na ang presyo gaya ng regular at well-milled. Yun nga lang ay lokal na bigas ang mga ito. Hindi rin naman daw pwedeng ibaba na lamang nila ito agad sa 58 pesos dahil wala silang tutubuin. Bukod pa dyan, mahal ang binabayarang renta sa pwesto lalo na ang Guadalupe Market na isang pribado. Pwesto, commercial, sahod ng mga boy. Kaya hindi masyado mababa. Kung ibababa naman namin yung sobra, paano naman yung dito, yung pwesto? Mahal ang pwesto. Saan akong kukuha? Diyan naman ang kinukuhaan. Diyan lang naman sa bigas. Ang tindahan naman ni Aling Matilde Cristobal sa kapareho pa ring palengke ay nakapagbenta naman ng 56 hanggang 58 pesos gaya ng imported na sinandoming at coco pandan rice. Pero ang isang brand naman niya ng imported na bigas ay ibinenta rin naman niya sa 59 pesos na bahagyang mas mataas sa itinakdang MSRP. Gusto ko pa yan dati. Pero mauubos na yan, gagawin ko pa rin Pag may dumating na ako, 58 na rin. Ngunit hindi pa rin daw masabi ni Aling Matilde na ang makukuhang imported rice mula sa kanyang supplier ay mura ang bili. Kaya naman dapat lang daw na tulungan sila ng gobyerno na makahanap ng murang supply para maibenta nila ng mababa. Hindi naman daw kasi may tatanggi na tuwing nagpapatupad ang gobyerno ng mga ganitong kautusan ay hindi naman nagtatagal. Harinawa. Hindi kasko. Sabi naman ng DA, monitoring daw muna ang kanilang gagawin at wala muna raw hulihan. Pero isusumite raw nila sa Department of Trade and Industry at mga lokal na pamahalaan ang listahan ng mga palengke na hindi tumalima. Asahan daw na sa mga susunod na linggo ay magkakaroon daw ng review sa ipinatupad na MSRP kung saan posibleng ibaba ito sa 55 pesos. Again, yung 58 pesos was set dahil to give time doon sa lahat ng players sa value chain to check yung kanilang mga contracts, ma-release kung yung mga old stocks nila. Nauna na ring sinabi ng grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG nang ipinatupad na maximum SRP sa imported rice ng DA ay patunay na failure o bigo ang gobyerno sa implementasyon ng Executive Order No. 62. Ito yung ibinabang 15% na taripa sa imported agriculture products mula sa 35%. Dahilan kung bakit bilyong-bilyong piso raw ang nawala sa gobyerno na mailalaan pa sana sa mga programa para sa mga magsasaka. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.